education and culture is the continuing process of enabling Christians individually and in community to know God's love, to worship God, and to have a basic understanding of commitment to the mission of Jesus in the world. Ino'y papurihan natin ating kawitan, maglingkod na walang humpay, sundin natin may katwaan. Palugod nating purihin ang bumubuhay sa atin at dakilang kapaging tanging amang mag-ibig. Tayo ang bayang naligtas nang sa Kanya'y tumawag upang hindi matiwala tayo sa mayamang likas. Ang kordero'y papurihan, tawagan at dalangin. Tayo ay pakikinggan sa anumang karaihan. At hindi kinakait ang masaganang pag-ibig sa bawat isang himig na lubos ang pananalig. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ngayon pong gabi, kami iyong mga anak ay nagkakatipon ngayon upang sama-samang mag-aawitan, magpuri at magpasalamat sa iyo. Amin pong hinihiling ng iyong banal na Espiritu ang siyang lumukob at manguna sa bawat isa sa amin upang ang aming pananambahang ito ay maging makabuluhan at kalugod-lugod sa iyo. Ang aming pananambahang ito ay handog namin sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabiyayang pagsamba sa sambahan ng Diyos. Sama-sama nating papurihan ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid at panauhin. Happy birthday po sa mga sumusunod. September 8, Maylene Año Nuevo, Roberto Reglos, Val Anthony Elizaga. September 9, Bishop Elizer Pascua, Nancy Festijo, Ismael Maranan. September 10, Doktora Gloria Alvarez, Marciano Alvarez, Victorina Torres, Dina Plata, Rodelyn Di Malibot, at Christian Marco Masangkay. September 11, Martita Acosta, Estelita Reyes, Willie Lumago Jr., Aaron Benedict Mendoza. September 12, Chervin Adrian Ortega. September 13, Justin Aikel T., Vanessa Perez at si Edwin Cantos. September 14, Melissa Yema at si Rosalie Sunga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary naman po sa mga sumusunod. September 10, Jose Roy and Marilyn Barrion. Mario and Erlinda Ebora. September 11, Alexander and Celeste Zamora.
Ang mga bulaklak ay handog bilang pasasalamat ni kapatid Alice Iturralde at para sa karawan ni kapatid Joseph Leo Matthew A. Mercado. Ang patuloy na pagsamba at paglilingkod sa araw ng ating Panginoon, 7:30 ng umaga, yun po ay ating Sunday School. Midweek prayer and praise service every Wednesday at UCCP Chapel. Church and home Bible study every Friday at 6 p.m. Ngayon nga pong September ay Christian Education and Nurture Month. Ngayon nga pong September 8 ay Christian Education and Nurture Sunday. Kanina pong umaga, naging speaker po natin ay si Angel Colleen Villamil. At kanina naman po, after service, ay ginanap ang second regular council meeting. At ngayon nga pong gabi ay ang ating speaker ay si Brother Sias Elijah Garcia. September 10, service at Antonia's House. Ito po ay sa Sampaguita Country Homes sa ganap na alas 6 ng gabi. September 11, midweek prayer and praise service. Speaker po natin doon ay si Pastor Aid Emelita Linga. September 13, yun po ay ating Church and Home Bible Study. Sa 14 naman po ay ang Christian Young Adult Fellowship at Pure Gold, Batangas City. At ito rin po ay ang CYF Outreach Program sa ganap po ng alas 3 ng hapon. September 15, STC Local Christian Youth Fellowship Exchange Pulpit. Speaker po natin ay si Sister Henilyn A. Chadjosa. At ang ating naman pong Vesper speakers ay si Nikki Luis Antonio, Maria Angelica Manalo at si Cresdy Rean Plata. Magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating wina-welcome ang bawat isa sa atin, lalo tigit sa mga narito sa ating bahay kalamitan. Sobrang takbo sa bawat isa. Meron po yung mga nasa labas ng ating bahay kalamitan at sa ating pupunan. Kayo ay suminom at kayo ay makinig, sumama sa aming pagsamba. Welcome po sa inyo. Meron din po sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So welcome po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasakulukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Katabi namin ngayon ang aming mga mahal sa buhay. Katabi po namin ang kasama namin sa simbahan. Katabi namin ikaw, o aming Panginoon, na aming ahandugan ng lahat ng mga nakatala sa aming liturhiya para ikaw ay patuloy naming papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat kanina ang konsilyo ng Iglesia ay nakapagpulong. Salamat po sapagkat patuloy po ang mga programa at gawain na kami din naman ang gumawa para po sa ikalalago ng iyong pananampalataya sa lugar na ito. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang kaaniban, ang bawat isa sa amin ay patuloy na naghahandog at nag-aalay ng panahon at sandali para po kami ay magkasama-samang umawit, magnilay, magpuri sa iyo, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat meron po kaming paaralan na kung saan inuhubog namin ang maliliit na mga bata at kabataan
para po sa isang kinabukasan na handog namin, o aming Panginoon, sa iyo. Naroon pa rin ang iyong pag-alalay, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat kami po na iyong mga anak ay sa iba't ibang katatayuan sa buhay, kalalagayan, katulad po namin dito sa loob, sa labas, at yung mga nanonood sa amin, o aming Panginoon, patuloy mo kaming samahan, lalo tigit sa amin pong pagtugon bilang iyong mga anak. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat sa mga darating na araw, ang lahat ng iyong mga anak sa iba't ibang mga lugar ay magsasama-sama para po sa isang panalangin, para sa mundo, para sa katahimikan, para sa kapayapaan. Nawa, dakilang Diyos, dito namin patuloy na kinalin na nandyan ka para sa amin. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat ang UCCP sa kabuuan ay patuloy mong sinasamahan. Mula po sa aming mga obispo, sa aming mga conference ministers, sa mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka hindi lamang sa lugar na ito, lalo tigit sa ibang mga lugar, para po mag-ani ng mga mananampalataya na patuloy na sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat kami na iyong mga anak, lalo tigit sa iglesyang ito, ay patuloy na kinikilala ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ang linggong ito, aming Panginoon, ay handog namin sa iyo, sapagkat ang puso ng aming pong pananampalataya, ang puso ng aming pagsamba, andoon sa aming Board of Christian Educators, na kung saan malaya kami makapagturo, sapagkat ang aming tinuturo, ikaw, sa pamamagitan ng mabuting balita o ng bukas na aklat o ng banal na kasulatan. Samahan niyo po kami, o aming Panginoon, sa patuloy naming pananambahan, at alam po namin na ikaw ang siyang mahayag, lalo tigit sa iyong gagamiting instrumento sa gabing ito, aming Panginoon, sa pamamagitan ng aming isang kapatid. Maraming salamat, o aming Panginoon, at ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Unay pagsakop sa tanan, sa krus ang mabayubay, si Kristong nagmahal, samahan sa awitan, ang nararaong buhay, ang Diyos, purihan na may kagalakan. Matamis ang pag-ibig ay nag-iibayo habang lumalawig. Matamis ang pag-ibig. Ang ating pong pagbasang tugunan ay matatagpuan sa aklat ng Jeremias, Kabanata 18, talata 1 hanggang 17. Si Jeremias sa bahay ng magpapalayok. Sinabi sa akin ni Yahweh, Magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, Hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong si Yahweh ang may sabi nito. kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian,
at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko itutuloy ang aking ipinasiyang gawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, At gumawa ng kasamaan ng bansang iyon, babaguhin ko ang aking pasya. kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila at ako'y naghahanda ng ipaparusa sa kanila. Sabihin mo na tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila'y, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama. Kaya nga, ito ang sabi ni Yahweh. Tanungin mo ang alinmang bansa, may nangyari na bang ganito kahit kailan? Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Nawawalan ba ng niebe ang mabatong kabundukan ng Libano? Natutuyo ba ang malalamig na batis doon? Subalit ang aking bayan ay nakalimot sa akin. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. Sa daang dapat nilang lakaran ay nadapa sila. At hindi na nila tinatalunton ang dating lansangan. Naglalanda sila sa mga daang walang palatandaan. Ang lupaing ito'y ginawa nilang pook ng katatakutan at pandidirihan habang panahon. Manlulumo ang bawat magdaraan dito dahil sa makikita nila. Mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Sabay-sabay po tayo. Pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway, gaya ng alikabok na hihinihipan ng malakas na hangin. Tatalikuran ko sila at ni hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Ang ama'y papurihan at ang anak at ng Espiritu buhat pa sa unang mula ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. Amen. Ang batayang teksto po ng ating mensahe ngayong gabi ay matatagpuan sa Mga Ngaral chapter 3 verse 1 na ito po ang sinasabi, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng ating banal na salita.
Sa nga po mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa katunayan nga po kahit ito po'y paapat na beses ko na po magbabahagi namin sa aking karanasan ako po'y kinakabahan pa din. Dahil ito po ang una kong beses na magbabahagi namin sa mismo nating bahay sambahan dito po sa UCP Batangas City. Dahil po'y madalas po ako napapadestino sa malalayong simbahan natin ng UCCP. Tayo nga po'y sumandaling manalangin. O aming Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. Salamat po binigyan niyo po ng pagkakataon ng inyong lingkod, na inyong anak na mapagbahagi ng mensahe sa mga kapwa ko kamanampalataya. Samahan niyo nga po ako at mapukaw ko kanilang puso at isipan. Gamitin niyo po ako bilang instrumento. Ito po ang samot na langis sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasalukuyan, oras na direktang nangyayari ngayon, hindi bilang alaala o paghihinala, kadalasang tawag na ngayon, at nagmula ito sa salitang salukoy. Kasalukuyan, ito nga po, kasalukuyan tayo nandito sa ating bahay-sambahan na nakikinig ng mensahe ng ating Panginoon at nananalangin sa Kanya. Ang araw at ang oras din pong ito ay ang panahon na nakalaan para sa araw ng pamamahinga. At ito po ay nasasaad sa ating banal na kasulatan na matatagpuan sa Levitico chapter 23 verse 3 na sinasabi, 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit mamamahinga kayo sa ikapitong araw. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Saan man kayo naroroon, iyo'y araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Nandito nga din po tayo, nasa taon tayong kasalukuyang 2013, kung saan ay marami nangyayari o pagbabago sa ating lipunan. At hayaan nyo nga po magbanggit ako ng mga ilang pangyayari sa ating lipunan. Una nga po dito ang pinakalaman ng mga balita ngayon, lalo sa ating bansa, ang pork barrel scam, na kinasasangkutan ng ilang politiko at ganoon din ang sinasabing lumustay ng kaba ng bayan. Kalwa po ay ang problema sa trapiko, kalikasan, kahirapan, kriminalidad at edukasyon. Ganun din po kaguluhan sa ibang bansa. Ito po sa ibang bansa po, lalo na sa Syria,
nagbabadya po ang ilang kaguluhan at nadadamay ang mga inosenteng sibilyan. Ilan nga lang po yan sa mga pangyayari sa ating lipunan o sa mundo nating sa sanlibutang ating ginagalawan. At di lang naman po yan na napapansin natin sa ating panahon ngayon. Maraming din po ang pagbabago sa ating pamumuhay, sa antas ng pamumuhay natin ngayon. Gaya na lang po ng mga sumusunod. Pabago-bago ng klima o panahon sa ating bansa, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa ibang panig pa ng mundo. Gaya po ng mga nakarang linggo, sobrang init na pakiramdam natin ay tag-init. At nung nga pong nakarang mga araw lamang ay nakaranas tayo ng sunod-sunod na pagkidlat at pagkulot na halos hindi tayo makalabas, sobrang takot dahil baka tayo tamaan. Kalawa, crowded na sa isang lugar o sumisikip na. Dahil po sa pagdami ng tao, pagdami ng sakyan, ganoon din ng struktura. Makikita na lang natin na yung isang bakanting lote, dati wala naman nakalagay, makalipas ang ilang buwan o taon, meron na nakatayo. Ganon din ang paglawak o paglago ng makabagong teknolohiya gaya ng pagdami ng mga gadgets, cellphones, laptop o computers, at paglawak din ng internet kung saan madalas na itong gamitin natin mga tao, lalo na paggamit ng social media. Ganon din ang pagdami ng mga batas o ordinansa. Tayo nga po ay nalilito na kung ano pang susunding batas o ordinansa sa ating lipunan ngayon, sa dami na pinapatupad nila. Pero sa kabila nga po ng mga pagbabago na ito na naging ay maaari po itong maging sanhi ng pagkalimot po natin sa ating Panginoon. Paano po tayo makakalimot? O nga po't nakakatulong ito, ang mga pagbabago, lalo na sa teknolohiya kung saan napapabilis ang transportasyon, ang proseso ng komunikasyon para makapag-communicate tayo sa ating mga mahal sa buhay. Pero hindi din po ito magandang epekto sa ating lipunan o sa ating mga sarili o sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Gaya lang po paglimot ng simpleng paglimot ng manalangin bago kumain. Ngayon po, lalo na po sa mga kabataan, ang gagawin, picture it, post it, and then eat. So, mas madaling sabihin na pipicturean mo na isang pagkain, ipopost sa social media, tapos saka kakainin. Hindi ka po dapat ay manalangin bago kumain at magpasalamat sa biyaya na tanggap at saka kumain. Ikalawa po yung pagkahumaling natin sa mga gadget. Hindi yan po masama maghangat ng mga gadget na ito dahil ito'y nakakatulong nga po. Pero minsan, mas nauna pa po ang pagbili ng mga gadget na ito kaysa mag-ikapu o maghandog para sa ating Panginoon. Ayon po sa 2 Korinto chapter 9, 6-7, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakuloob. Kusang pagkakuloob po. Hindi po porket sinabi dito na kusang pagkakuloob ay sasabihin lang po, hindi naman ako na wala naman sa kusang pagkakuloob ng bigay. Hindi po. Ito po yung responsibilidad natin sa ating pagpapagal sa ating mga trabaho, dapat natin tayo magbigay sa ating Panginoon. Ganun din po yung nakikiyain tayo sa sistema ng mundong ito. Nagpapadalo na po tayo sa sistema na meron tayo sa sanlibutan. Nawawalan tayo ng disiplina. At sa pagkawala po ng disiplinang ito, nagiging mapagmataas tayo o mas tinataas natin ang ating sa mga sarili at nalilimutan natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ganun nga din po, nakakalimot na po tayo magbasa ng Biblia at manalangin. Siyempre sa paglago nga po ng ating ekonomiya o ng paglawak ng teknolohiya ang ating ginagamit, ay madami talaga tayong magagawa. Lalo na kung may internet ka sa inyong bahay. Mas nakatuon ang ating pansin sa mga social media. Hindi natin napapansin ang pagbasa ng Biblia na malamang naamag na sa ating kung saan man ito nakalagay.
at nawawalan nga po tayo ng komunikasyon sa ating Panginoon. Ito nga po mga kasalukuyang nagaganap na pagbabago o pangyari o sitwasyon sa ating paligid ay nasasaad sa Biblia. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 4 verses 3 to 4, sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto lang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin, at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Galing po mismo yan sa Biblia. Nakatuon na nga po ngayon ang kasalukuyang ito sa manghilig at gusto lamang natin. At binabaling natin ang ating pansin sa katotohanang tinuturo ng ating Panginoon. Ayon po sa tema ng pinagbatayan na sinasabing, ang iglesyang tinawag upang ipahayag at saksihan ang kalooban ng Diyos batay sa nangyayari sa kasalukuyan. Paano po tayo makakasaksi at makapagpahayag? Kung ang mga sarili naman natin nakatuon nga lamang sa mga gusto natin o mga hiling natin at nakikiayon lamang tayo sa sistema na meron ang mundong ito. May solusyon po diyan. Ang solusyon po ay simple lamang. Read your Bible and pray every day. At syempre, may kalakip itong isabuhay ang mga aral mula sa Biblia at kumilos sa bawat pinapanalangin. Read your Bible and pray every day, mga kapatid. Back to basics nga po, kumbaga. Sa pamamagitan nga po nito, magagawa natin mga pagpahayag o makasaksi ng mensahe mula sa ating Panginoon. Pero nakakasanayan na lang po ba natin na sumimba tuwing linggo, na makarinig ng mensahe mula kay pastor? Ito po ba'y nakasanayan lang, pero paglabas, di naman po natin ito sinasabuhay. Huwag naman po sana. Dahil ito pong mga ginagawa natin tuwing linggo, na pag napakikinig sa mensahe ng ating Panginoon, ay nababatay sa panahong dumadaan at sa panahong pang dadaan. At ito nga po ay mas kinakailangan natin ngayon sa ating kasalukuyan. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Napapanahon nga po o hindi. Pero ngayon, mas kailangan po talaga natin ito, mga salita niya. Tayo naman po ay kailangan din manalangin na may pagtitiwala at magbasa ng Biblia, ng mga aral niya at gawing motibasyon sa ating mga sarili upang tayo mapagpahayag at makasaksi. Dahil ito po ang binigay na misyon sa atin ng Panginoon, kaya po tayo kanyang nilikha. Sabi po sa Mateo chapter 28 verses 19 to 20, kayo, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gawing alagad ang lahat ng bansa, pero hindi po yung literal na kahulugan ng alagad sa dictionary yung ating nababasa. Sa Biblia po, ang pakahulugan ng salitang alagad ay gawing mananampalataya ang lahat ng bansa. Siyempre, ganun din ay may kasamang pagsunod sa utos at turo ng ating Panginoon. Magpahayag at sumaksi. Sumaksi at magpahayag. Magpahayag ng kanyang mga salita at sumaksi sa kapangyarihan o pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sumaksi sa nadamang pagkilos ng Panginoon sa iba at ipahayag o ipamilita ito sa iba na nadama ang kapangyarihan at kabutihan ng amang nasa langit. Kaya wag po natin itong baliwalain ang mga turo niya sa atin at wag lamang basta makasanayan ang pagsimba tuwing araw ng linggo kung saan uupo nga lamang po tayo kakanta o magbabasa ng Biblia, kundi ating po itong isabuhay at ating po itong ipahayag sa iba nating mga kasama. Nasusulat nga po sa Mateo chapter 4 verse 4 na sinasabi, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Hindi nga po tayo mabubuhay sa mundong ito kung wala ang mga salita niya. O nga po at may mga pagkain tayong nakakain sa araw-araw. Pero kulang po, kulang kung wala ang mga salita ng Diyos. Dahil ito po ang pagkain ng ating spiritual ng panampalataya. Sa katapusan po mga kapatid, ay hayaan niyo pong iwanan ko kayo ng isang quote sa isang pelikula na pinamagatang The A-Team, sa isang karakter ng pelikula na nagngangalan si Colonel John Hannibal Smith, na sinasabi na, I believe that no matter how random things may appear, there's still a plan. There's still a plan. Ano po ang planong yun? Ang planong pong yun, ang plano po sa atin ng ating Panginoon, at hindi niya po tayo lalayo sa mabuti. Bagkos, tinutuwid niya tayo at dinadala sa mabuting landas. Hayaan niyo pong basahin ko ang aklat ng mga Aral chapter 3 verses 1 to 9. Ang lahat na nangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Lahat nga po ay nakasaad po sa Bibliang ito. Nakasaad po ang mga mangyayari sa ating kasalukuyan at sa mga darating pa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay, sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya na kapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng Kanyang kapwa at sangnilikha, para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog.
po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, narito po sa inyong harapan ang aming mga handog. Alam po namin na mga ito ay hindi makasasapat upang itumbas sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Pero alam naming ito ay inyong tatanggapin sapagkat ito ay mula sa aming mga puso. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga handog. Amen. Habang inaawit po natin ang imno ng pagtatalaga, atin pong isasagawa ang ikalawang paghahandog para sa kawang gawa. Sa tanay may balitang mainam upang puso'y liwanagan, buhay at katotohanan, kapayapaan ilaw, kapayapaan ilaw. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa'y tatatag, ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. Mayroong awit na awitin, puso kay Kristo ay dalhin, sa kasamay pangsupil, dudurog sa patalim, dudurog sa patalim. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa'y tatatag, ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. Sa kalahatan ay may balita ng hari sa itaas, sinugong anak ng liyag upang tayo'y ligtas, upang tayo'y ligtas. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa'y tatatag, ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig panatag. Nagligtas ay pakikilala, hirap ang dinanas niya. Ang kahirap ay tinahak, lahat ay nangaligtas, lahat ay nangaligtas. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa'y tatatag, ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang kaliwanagan ang siyang nahayag at napagmasdan ng iyong mga anak sa gabing ito, o aming Panginoon. Dahilan sa ang amin pong mga narinig, lalo tigit sa amin pong pagninilay, tunay na ang katuruan mo ang siyang nahayag. Nawa dakilang Diyos, patuloy po kaming makinig at patuloy kaming matuto, at kapag kami natuto na, patuloy kami magpahayag ng iyong mabuting balita. Amin pong patuloy na itinatalaga, o aming Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo. Ang ilan sa iyong mga anak, o aming Panginoon, ay lumapit sa inyong harapan. Tiklop tuhod, nananalangin, o aming Panginoon. Ang ilan po sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, at patuloy na pag-alalay at paggabay sa kanila. Salamat po, aming Panginoon, sapagkat sa tuwing sila ay nag-aaral, naghahanap buhay, andoon ka. Sa tuwing kailangan kanila, o aming Panginoon, andun ka, o aming Panginoon. At alam po namin, dakilang Diyos, patuloy mo pong aakapin sila ng iyong kapangyarihan. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit
sapagkat patuloy silang humihiling ng inyong pag-alalay, maging ang inyong paggabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, o aming Panginoon. Ang ilan naman sa kanila, dakilang Diyos, ay patuloy na lumalapit sapagkat ang ilan sa kanilang mga mahal sa buhay o sila mismo ay mayroong karamdaman. Patuloy niyo pong i-bless, dakilang Diyos, ang mga doktor na tumitingin sa kanila. Lalo tigit, i-bless niyo po, dakilang Diyos, yung mga gamot na ipinapasok sa kanilang lupang katawan upang ang kagalingan, kasama ng kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo, alam po namin na sila ay gagaling. Anuman, dakilang Diyos, ang kadahilanan ng kanilang paglapit, alam po namin na sa bawat patlang ng kanilang mga panalangin, patuloy kang doon bumubulong, patuloy kang doon tumutugon. Salamat po, o aming Panginoon, para rito. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, patuloy ang kanilang mga panalangin. Patuloy naming idinadalangin, o aming Panginoon, na sa bawat tahanang kanilang kinabibilangan, ikaw ang siyang naroroon at ikaw ang siyang patuloy na maghahari, upang ang pagbibigayan, pagsusunuran, pagmamahalan, o aming Panginoon, patuloy nilang makamtan. Ganon din, o aming Panginoon, amin ding pinagpe-pray yung pong mga nasa labas, yung mga nanonood sa amin, o aming Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, patuloy ang kanilang pananalig sa iyo lamang. At alam po namin na aakapin ninyo sila ng inyong kapangyarihan at patuloy na maging instrumento kanila, o aming Panginoon, lalo tigit sa paggawa ng mabuti saan man sila naroroon o paroroon. Sa gabing ito, aming Panginoon, amin pong tinatapos ang aming pananambahan, pero hindi dito natatapos ang aming paglilingkod. Bagkus pa nga kami po'y lalabas sa iyong bahay, dalanginan. Dala ang lahat ng aming narinig, nakita, o aming Panginoon, at ibabahagi namin ito sa iba. Dahil ito ang iyong turo sa amin. Ingatan niyo po kami sa pag-uwi, o aming Panginoon. Samahan niyo po rin kami sa aming pong pamamahinga sa gabing ito. At sa kinabukasan, magising kami na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod bilang iyong mga anak. Dalangin namin, dakilang Diyos, nawa hindi lamang sa panahon ng Christian Education and Nurture Sunday kami nagtuturo. Sana, dakilang Diyos, makita rin sa amin kung papaano kami nananalig sa iisang Diyos at tagapagligtas. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang panlambahan, taglayin po ng bawat isa sa amin ang yumayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na'y sa inyong mga anak na nanalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailan kailanpaman. Amen.